Bakit? Anong nangyari? Sa nagkulang kung meron man? Sa totoo lang, hindi pangit pero hindi outstanding. Hindi siya ganun kaganda. Lack of energy? Well, na-aksidente si girl. So, anong may expect mo? Kung hindi nanalo ng Miss Cosmo People's Choice, hindi papasok sa top 10? Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala. In today's video, pag-usapan nga natin ang nakaka-disappoint. Okay, so parang nawalan ako ng gana na subaybayan ang iba pang beauty pageant dahil parang iniisip ko tuloy na nakasama pa yung pagbigay ko ng aking final picks para sa Miss Cosmo 2024, which is, of course, I'm rooting for Atisa Manalo. Unfortunately, hindi nga siya pumasok sa final 5, top 2, or the winner itself. Nakaka-disappoint na nakakainis na parang meron kasing kulang eh. Meron parang kulang na hindi ko ma-explain, na hindi ko din naman syempre masisisi. Hindi natin masisisi kung saan nagkamali, kung ano yung dapat, kung ano yung pwede sanang ginawa or something, dahil hindi tayong nandun sa sitwasyon. And dahil nga dito, napakapangit ng araw ko. Napakapangit ng araw ko dahil sa inaugural edition ng Miss Cosmo na super disappointing ng result. And I think that maraming Pinoy fans ang disappointed din talaga sa result nga ng Miss Cosmo. Nagkatotoo yung narinig ko or isang nabasa ko or napanood ko na video na meron daw isang vlogger na sabi niya is ang masama dyan is ang bango-bango ng Miss Cosmo ngayon sa Pinoy. But pag natalo si Atisa Manalo, alam naman natin ng mga Pinoy. So super talagang manipis ang mga Pinoy at pag ganyan, hindi na susuportahan ng Miss Cosmo. Parang ano lang yan, parang Miss Grand International ngayon. Medyo, syempre, nandun si CJ Opiasa, kahit pa paano, sinusuportahan natin. And I think ganun din ang mangyayari sa Miss Cosmo. Kahit na sobrang ganda or bango ng Miss Cosmo ngayon, I think mawawala ng gana ang mga pageant fans dahil nga sa pagkatalo ni Atisa Manalo. Although, syempre, deserving naman yung mga nanalo o yung nanalo per se. Pero sa totoo lang, nung nag-resign or nag-withdraw si Miss US Virgin Island, I think may something eh. Meron lang siyang siguro hindi pa sinasabi, siguro after nitong coronation or siguro this week or later on, maririnig natin yung kanyang opinion bakit siya talaga umalis o bakit siya nag-withdraw. Dahil for sure may something. Also, ganun din kay Miss Colombia. Sinasabi ng may-ari ng Miss Cosmo is parehong may health issue yung dalawa. But I think Miss Colombia, hindi yun magre-resign or hindi yun magwe-withdraw ng ganun-ganun lang. I think that meron silang mga nalaman before ang pageant or before ang coronation. Kaya nawalan sila ng gana. But hopefully talaga nawala. But I think may something. So balik tayo dun sa top 10. Okay, so tingnan natin yung top 10 ng Miss Cosmo. Unang-una dyan, Miss USA. Hindi ako nagka-problema dyan dahil USA is one of my final 5. She is very statuesque, gaya ng nasabi ko kahapon or kanina sa video ko nakaka-upload lang. Miss Peru, syempre isa din sa paborito ko. Ina-expect ko nga na baka isa sa kanila yung mananalo. But unfortunately, ang nanalo is si Miss Indonesia. Indonesia is, although narinig ko nga yung interview niya kay Hey Adam, I think meron naman dating talaga si Indonesia but hindi ko ina-expect na siya talaga yung mananalo. Thailand, I think sana si Atisa Manalo yung nasa place niya at least. Pero hindi natin masisisi guys yung result dahil sa totoo lang, kung talagang i-analyze natin, magiging honest tayo sa sarili natin, being Pinoy, being a fan of pageant, parang mas gusto ko ba yung energy ni Atisa Manalo doon sa jury session during the swimsuit competition or the swimsuit round. Parang mas gusto ko yung energy na doon, parang mas ganado siya, parang mas energetic siya. And yung gown, of course, hindi rin talaga pasok during the jury session. And dito sa coronation, talaga naman na hindi pangit, pero hindi bongga, hindi pang pageant, hindi kabog na, hindi talaga po pwedeng parang ipangtapat sa ibang mga gowns na nagkikintaban, na nagkikinangan na talagang parang may dating. Parang nakukulangan ako sa dating ng gown ni Atisa Manalo na hindi ko alam na parang siguro kung I don't know, hindi ako designer, hindi ako marunong mag-design, hindi ako marunong manahi. But para lang sa akin, sa mga nakikita natin sa mga ibang mga beauty pageant, I think yung gown ni Atisa Manalo is talagang kulang na kulang. Parang yun siguro yung isa sa talagang nagpaligwak kay Atisa Manalo. Feeling ko hindi na paghandaan masyado yung kanyang mga sinuot, yung kanyang gown especially, na sinasabi na dalawa yung designer na tumulong sa kanya. But I think dapat i-scrap na yun, yung mga designer na yun, at pumili
pumili na lang ng ibang designer na mas maganda yung gagawin para sa iba pang mga beauty queens. Especially si Chelsea Manalo ay sasali sa lalaban sa Miss Universe. So, sana ibang designer na mas magaling ang gumawa ng gown ni Chelsea Manalo, which is, of course, I think it's Manny Halasan. So, ibang designer. But yes, balik tayo kay Atisa Manalo. It's not Atisa, but I think yung preparation, although yes, nag-compete na siya 2018 sa Binibining Pilipinas, then Miss International, first runner-up. But I think for Miss Cosmo, hindi din naman natin masisisi dahil syempre yung venue is outdoor. Siguro kung indoor yung coronation, siguro mas maganda yung gown tingnan. But para kasing yung kulay parang nag-blend lang sa background. Parang, alam mo yun, na parang yung backdrop, yung gown niya is parang parte lang ng backdrop na parang nawala ng dating dahil similar color, blue, I don't know, but parang nakulangan sa curve na parang hindi na masyadong na-emphasize yung magandang katawan ni Atisa na parang masyadong bare or something na basta parang kulang. Pag tiningnan mo si Atisa Manalo, parang kulang. Parang underdress ba ang tawag doon? Or basta parang kulang. I don't know, but yun yung nakikita ko o yun yung na-feel ko nung makita ko si Atisa. Parang rehearsal pa lang yung finals niya na itsura niya. Yun. This is it. This is just a very quick reaction video para lang sa result ng Miss Cosmo 2024. Kayo, anong napipil nyo? Ano sa palagay nyo? Bakit hindi nanalo si Atisa Manalo? Is it, di naman natin narinig kung sa interview ba siya nagkulang dahil wala namang ganong naging segment. Yun lang yung talagang makikita natin o masasabi natin na talagang naging rason. It's the gown, it's the energy during the swimsuit. I really feel like talagang sa evening gown talaga siya bumagsak. Doon siya naligwak sa evening gown niya dahil sobrang kulang. Parang bare na bare yung itsura niya. Na parang siguro basta kulang sa sparkle and everything na parang hindi mo talaga ipanglalaban yung gown. Parang napakasimple. So yung kulay na yon is parang naging malas na yung kulay. Kung natatandaan nyo si Celeste Cortesi or Celeste Cortesi, ganong kulay yung sinuot niya dapat o yung susuot niya sa coronation. And ligwak si girl, di ba? So I think sa mga future queens, wag na kayo magsuot ng ganong kulay na may blue and silver. So mag-iba na kayo ng kulay na mas swerte. Ano ba yung mga mas swerte? Mga yellow, mga green or something. Yun. So this is it. This is a very very quick video and ito lang yung aking reaction sa pagkatalo nga ni Atisa Manalo dahil heartbroken tayo. Bye-bye.